Hi leader, so ngayon po ituturo ko yung New Birth Lesson 1. So if you are leader, so syempre una kailangan meron ka pong process notes. Ganito po, in order po ito siya para at least meron kang sariling pang process mo. So ngayon, magtuturo po ako ng pre-encounter lesson 1 at tatapusin ko ito hanggang lesson 4. So ano po to, per topic mag-upload po ako ng videos para at least matuto po kayo magturo at para at least alam nyo kung paano po ito ituro as a leader ng Panginoon. So yan po, so start tayo sa New Birth. So New Birth Lesson 1. So sabi po dito, pre-encounter lesson 1, New Birth Objectives. So pag sinabi po objectives, ang ibig sabihin nito layunin. So meron pong tatlong bagay na dapat may paintindi sa ating tinuturuan kapag tayo tuturo ng new birth. So number 1, why everyone needs a new birth. Number 2, what brings about the new birth. And number 3, the blessings of the new birth. Yan, ito pong tatlong ito po yung ating ituturo sa kanila. Ang goal mo dito, mapaintindi sa kanila kung bakit kailangan lahat mapanganak muli. Number 2, ano ba ang magbibigay ng bagong kapanganakan? At pangatlo, ano yung blessing na matatanggap ng tao kapag siya napanganak muli? So, napaka-importante na kapag natuturo ka, ito ay matumbok mo at maintindihan nila ito. Okay? So, yan po yun. Yan yung tatlong bagay na ating ipapaintindi sa kanila. Introduction. When we are born in natural, God has already created within us our sex, the skin pigmentation, height and weight, temperament, even some habits and desire. However, to be born again means to acquire a spiritual life in mind that will become the mind of Christ. So, simple lang po. Ang sabi po dito na nung tayo pinanganak sa mundong ito, iba-iba tayo. Meron pong pinanganak na maliit, may pinanganak na malaki. Iba-iba po tayo sa natural na aspeto ng ating katawan. Merong maitim, may maputi, merong mahirap, merong mayaman. Even sa temperament, merong mabilis magalit, merong matagal magalit. Even ng habits, iba-iba yung pangarap natin. Kahit kambal, may pagkakaiba po yan. So, yun po yung natural nature natin. Pero, pag sinabi po natin spiritual, ang ibig sabihin po nito, o pag sinabing born again, ang ibig sabihin lang po nito is magkaroon tayo ng spiritual na pamumuhay at isip tulad ng isip ni Kristo. So, yun po ang ibig sabihin ng born again. So, pag sinabing born again, yung ating pamumuhay spiritually is katulad kay Kristo at yung ating isip katulad kay Kristo. Yun po ang ibig sabihin ng born again. So, sabi po dito, for a long time, people have looked for a solution to humanity problems simply in social reform, forgetting that the root of every problem is in spiritual realm. Once a spiritual problem is solved, that will reflect in every area of people's lives. So sabi po dito sa mahabang panahon, maraming mga tao naghahanap ng solusyon sa problema nila. Maraming mga tao nag-aisip, paano kaya ito masolusyonan? Bakit ganito yung buhay ko? Paano ba ito maayos? Nakalimutan ng mga tao na ang pinakaugat, bakit tayo nagkakaroon ng mga sobrang tinding problema na hindi natin alam kung paano solusyonan, ay dahil sa maling natanim natin spiritual. So ito po yung mga bagay na for example po nito is yung katulad ko nung dati po nung ako ay nasa mundo, marami po akong problema na hindi ko alam paano masolusyonan, lalo na yung tinatawag na mga bisyo. So hindi ko alam paano siya masolusyonan at nung nakilala ko po ang Panginoon, doon ko naintindihan na ang reason pala is dahil ang reason pala is mali yung spiritual na natanim ko. So yun po ang reason bakit pala nagkaroon ng problema. So, yan po yun. Ang pinakaugat lahat ng problema is dahil sa maling natanim spiritual. Sabi nga sa Bible ko, anong tinanim, yun din ang anihin. Kung tinanim natin sa spiritual, mali din ang ating aanihin. So, yan po ang ibig sabihin nito. At yun lang po ang tanging solusyon. Sabi nga dito, the new birth is a creative act. God takes the believer's faith and join it to the power of the Holy Spirit. This produces the miracle of a new heart and spirit. But the Spirit gives birth to Spirit. So sabi nga po dito na ang new birth ay creative act. Ibig sabihin po nun, Diyos lang po ang makakagawa. Pag sinabing creative, Diyos lang po. Hindi tao, hindi leader natin, hindi ako ang magbabago sa iyo, kundi ang Panginoon lang. Yan po ibig sabihin. Pag sinabing creative, creator lang ang makakagawa. Paano po ito nangyari? Kinukuha ng Lord yung pananampalataya ng isang tao
at kinukumbine niya to, gine-join niya to sa sa power ng banal na espiritu. At pag yun po ay nag-combine, ito po ay magpuproduce ng isang himala, nagkakaroon ng panibagong puso at panibagong spirito. For example, ako po, paano po ako nagkaroon ng bagong kapanganakan? So, nanampalataya po talaga ako sa Lord na, Lord, baguhin mo po ako. Talagang nanampalataya po. At dahil nakita ng Lord yung faith ko, doon ko po unti-unti na nakita ng Lord, naranasan yung Holy Spirit. Ang faith ko at ang Holy Spirit nag-combine, at yung nag-combine, yun po yung nag-produce ng panibagong ako. Sabi nga po dito, this produces a miracle of a new heart spirit. Isa po talaga siyang himala kapag tayo is nabago ng Panginoon. So, yan po yun. Yan yung introduction, okay? So, ngayon, dito naman po tayo, number 1. Ito na yung unang tanong. So, dapat mapaintindi mo to sa mga taong tinuturuan mo. Number 1, why everyone needs a new birth? Bakit ba kailangan lahat tayo mapanganak muli? Sabi nga dito, who can say I have kept my heart pure? I am clean and without sin. Sinong makakapagsabi na ang puso natin ay napanatili nating puro? Malinis tayo at hindi tayo nagkasala. Meron ba? Wala po. Kaya doon pa lang sa verse na to, hindi natin pwede sabihin na hindi ko na kailangan ng Lord. So why everyone needs a new birth? Kasi nga po, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Panginoon. So sabi nga po dito, ito po ang example. If Jesus had spoken to Zacchaeus, a thief, or Maria Magdalene, a sinner, or the thief who hung next to him on the cross, saying, he who is not born again cannot see the kingdom of God, one could easily understand that such bad people must change. However, it was not like this. He said this to Nicodemus, a teacher of the law who prayed 2 hours a day, fasted twice a week, and was zealous in Mosaic doctrine. So sabi nga po dito na kung sinabihan sana ng Panginoon si Nicodemus na kung sinabihan ng Panginoon si Maria Magdalena, yung kasama niyang napako sa cross, na yung kasama po ni Kristo na napako doon, at si Zacchaeus, kung sinabihan niyo ng Panginoon na kailangan niyang maborn again, mabilis lang sa atin na maunawaan na, ay, kailangan ko rin maborn again kasi sinabihan din ng Lord yung tatlo. Kasi yung tatlong to sobrang sama eh. Si Maria Magdalena, si Zacchaeus, pati yung kasama ni Kristo na napako sa cross. Yan po, yung taong yan, tatlo na yan sila ay mga sinner o tinatawag nating makasalanan talaga. So kung ito sinabihan ng Lord, madali lang din sa ating isipin na ay kailangan ko rin maborn again, kailangan ko rin talaga magbago kasi katulad ako ng tatlong ito eh. Pero hindi po. Ang sinabihan ng Lord na kailangan maborn again ay si Nicodemus. Si Nicodemus po, siya po ay isang Pharisee. Siya po ay nagpipray 2 oras isang araw, nagpa-fasting 2 beses sa isang linggo, at pagdating sa mga batas po, bihasa siya sa kautusan ni Moises. Talagang bihasa siya. Pero ang sinabihan po ng Lord dito, si Nicodemus, ano pong gustong iparating dito sa atin ng Diyos? Ang nais lang pong iparating dito ng Panginoon na kung si Nicodemus nga, sinabihan ng Lord na kailangan niya maborn again, na siya nagpipray, nagpa-fasting at may alam sa Bible, kung ito sinabihan, mas kailangan tong tatlong ito maborn again. Ang point lang po dito, kahit nagtuturo ka ng salita ng Diyos, kailangan pa rin nating mapanganak muli spiritual. Yun ang point. Kasi maraming nagtuturo na hindi alam kung paano maligtas. And that's the truth. At si Nicodemus po isa siya sa example. Bakit nagtanong siya kay Jesus Christ? Paano po ba maligtas? Sabi ng Lord sa kanya, nagtuturo ka pa naman hindi mo alam. Alam niyo po, yun po yung pinaka-reason bakit kailangan tayo maborn again. Bakit kailangan tayo mapanganak muli. Dahil sabi sa Bible, only the spiritual man can see the kingdom of God. So yun po yun. At hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ano sabi dito? The idea of man being able to transform himself is therefore completely without foundation. The new birth is not an intellectual event, but it is a spiritual miracle. Yan. So yung idea po ng tao na baguhin ang kanyang sarili ay walang pundasyon. The new birth is not an intellectual event, but it is a spiritual miracle. Yes po, hindi natin kayang baguhin ating sarili na tayo lang. Kahit sariling isipan, alam niyo po, kahit sinong tao hindi pwede sabihin na binago niya ang sarili niya na sarili niya lang. Naniniwala ako na yung mga tao nagsabi na meron pa rin yan mga kasalanan na nagagawa. Meron pa rin yan mga alipin sa buhay nila. Dahil ang totoo si Kristo lang po ang may kayang gawin. At tayo po, pwede nating i-testify dito na katulad ko, ilang beses na ako nag-New Year's resolution,
pero hindi talaga nangyari. Hindi talaga ako nagbabago. Talagang, pero nung naranasan ko ang Lord, April 10, 2015, doon ako talagang nagbago. So, yun po ang tinatawag natin na isa siyang himala. So, yan po yung number 1. Bakit kailangan lahat tayo mapanganak muli? Okay? So, ngayon, number 2. What brings about the new birth? Okay. Sino naman po ang magbibigay ng bagong kapanganakan? Meron pong dalawa na magbibigay sa atin ng bagong kapanganakan. Itong dalawa na to, hindi po ito pwede maghiwalay. Ito ay magkasama. Number 1, Word of God. Bakit po? Sabi sa Bible, James 1:18, He chose to give us birth through the word of truth that we might be a kind of first fruits of all He created. So sabi nga po dito, tayo po ay pinanganak ng Diyos, tayo po ay pinili ng Diyos para maipanganak muli sa pamamagitan ng kanyang salita, ang salita ng katotohanan. Para Para po tayo ay maging angat sa lahat ng kanyang nilikha. So, ang salita po ng Diyos, yun po ang nagbibigay ng bagong kapanganakan sa atin. So, hindi pwede na na-born again tayo pero hindi tayo nagbabasa. Dahil ang totoo, nung nagbasa tayo ng salita ng Diyos, doon tayo unti-unti napapanganak muli. Dahil nalalaman natin kung ano yung mga dapat nating sundin at ano yung gagawin natin para tayo mabago ng Panginoon. So, yan po yun. So, sabi nga dito, there is power in the Word of God. It has the power to renew and to give life. It has power to resurrect and bring about deep and real changes in the life of the man. Ayan, meron pong kapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi nga po dito, yes, may kapangyarihan po. Katulad ko po, nung nagbasa po ako ng Bible, talagang marami pong nabago sa buhay ko. Talagang nabigyan ako ng buhay, nabigyan ng pag-asa yung buhay ko. At po to, talagang nandun yung nabuhay ako. Alam mo, kasi parang dati wala nang gana. Pero dahil sa Bible, nabuhay po ako at nagkaroon ng malalim at totoong pagbabago sa buhay ko. Yan po yung dinala ng Word of God. So yan po. Sabi nga sa Bible, John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. Okay? So John 14:6, sino ba ang katotohanan? Si Kristo po. The truth is Jesus. As He said to Himself, I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. Yan. Sabi po sa John 14:6. So yan po yung number 1, Word of God. Letter B, ano ba yung magbibigay sa atin ng bagong kapanganakan? Holy Spirit. So, sabi nga dito, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The word I have spoken to you are spirit and they are life. Yan. So, sabi po dito na ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng buhay. Sabi dito, ang laman natin, wala itong kwenta, wala. Useless lahat. Lahat na magiging abo. Sabi nga dito, the word I have spoken to you are spirit and they are life. So, ang Holy Spirit po ang magbibigay sa atin ng bagong kapanganakan. Word of God at ang Holy Spirit. Sabi dito, the new birth can only happen by receiving the Holy Spirit. In order to receive Him, you need to die to sin. The Holy Spirit is holy and He will only live in a life that has been regenerated by the blood of Jesus. So, yan po. So, hindi po pwede maghiwalay ang Word of God at ang Holy Spirit. Why? Many people nowadays, they read the Word, pero wala pong walang sealed. Ang Holy Spirit po kasi ang nag-sealed o nag-selyo ng buhay natin kay Kristo. Siya yung nagpapatotoo na talagang sinuko natin at tinanggap yung salita ng Diyos. So kapag tayo po ay na-filled ng Holy Spirit, that's the sign na tayo po talaga is nakaranas ng bagong kapanganakan. Okay? So yun po yun. At ang Holy Spirit po, siya po yung tumutulong sa atin, mag-guide sa atin para i-apply yung nabasa natin sa Bible. Okay? So yan po ang Holy Spirit. Now, Holy Spirit will remind us. Siya po yung nagre-remind sa atin. Okay? Sabi nga dito, mararanasan lang po natin ang Holy Spirit kapag namatay na po tayo sa kasalanan. Okay? Kapag tayo po ay namatay na sa kasalanan, at sabi nga dito, ang Holy Spirit po ay holy and He will only live in a life that has been regenerated by the blood of Jesus. So, dahil po tayo ay nagbasa ng salita ng Diyos, at dahil sa salita ng Diyos, tayo po yung unti-unting nahugasan, nalilinis tayo. Kasi nga, ang salita ng Diyos ay parang mirror. So, ang nangyari po, tinutulungan tayo ng Holy Spirit na na tayo po ay mamuhay sa kabanalan. So, sabi nga po dito sa Prophet Ezekiel, sabi dito Ezekiel 36:26-27, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I
I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. So yan po ang ginagawa ng banal na spirito. So sabi dito, the new birth comes directly from the Holy Spirit who through faith releases the spirit of life into the new believer. So yan po. So hindi po pwedeng maghiwalay ang Word of God at ang Holy Spirit. So hindi pwede na may alam tayo sa Bible pero wala tayong karanasan. At hindi rin pwede na may karanasan tayo pero wala tayong alam sa Bible. Ang new birth ay magkasama po. So ang magkasama, Word of God at ang Holy Spirit ang magbabago sa atin. Okay? So kaya importante na bilang isang Kristiyano, if you want to change, magbasa tayo ng Bible at i-welcome natin ang Holy Spirit sa life natin na i-guide niya tayo dahil siya ang magbabago sa ating buhay. Okay? So, yan po yung number 2. So, number 3, the blessings of the new birth. Ano naman yung matatanggap natin na blessing kapag tayo po ay napanganak muli? For example, talagang napanganak na tayo, nabago na tayo ng Lord. So, ano po ba yung matatanggap natin na blessing? So, sabi po dito, only the spiritual man can see the kingdom of God. His spiritual eyes are opened and he can perceive all the things that are hidden to the natural man. Totoo po yun. So, nung ako pa yung unbeliever lang, hindi ko maintindihan yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Yung mga makalangit, yung mga spiritual na usapan, hindi ko maintindihan yan. Pero nung time na na-born again po ako, naunawaan ko at naintindihan ko na totoo pala yung mga bagay na spiritual. Totoo pala yung mga nag-travel ng heaven, yung mga nag-travel ng hell, totoo pala yun. Yan po yung nangyari sa akin nung ako'y naging Christian. At lahat ng yan mga spiritual na usapan. So maraming tao hindi nila maintindihan yun kasi nga, hindi pa sila napapanganak muli. Pero once na ang tao napanganak na muli, may intindihan po yan nila. Sabi nga sa Bible, 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Totoo po, wala mang taong makakaisip nun. Pero may kasunod po ito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, verse 10, nakalagay doon, ngunit inihayag to ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. Kaya, ang point po dito, isa sa blessings na pag napanganak ang isang tao, maintindihan mo na yung purpose ng Lord, maintindihan mo na yung mga bagay na makalangit, maintindihan mo na useless lang lahat dito sa mundo, maintindihan mo na sa lahat ng ginagawa mo dapat para sa Lord siya. Yun po, at maintindihan mo na lahat tayo mamamatay, lahat tayo nahahantong talaga sa judgment, at makikita mo talaga yung totoong kalagayan ng mundong ito na lahat dito is talaga deception lang ng kaaway para maraming tao makalimutan ang Panginoon. So yan po yung isang blessings pag tayo napanganak muli. Yan yung kabuuan. So yan po yan. So we can summarize the blessings of the new birth. So ito po yung mga blessings. Number 1, letter A, spiritual eyes are open. So once po tayo is napanganak muli, nabuksan na po ang ating spiritual na mata. Sabi nga po dito, sin blinds the eyes, but when we accept Jesus, our spiritual eyes are open. So syempre dahil tayo po ay napanganak na muli, tayo ay napatawad na sa kasalanan, dahil po doon, nabuksan na yung ating spiritual na mata at nakita na natin ang Lord. Katulad ko po, nung time na tinanggap ko si Lord, talagang nabuksan po aking spiritual na mata. Dito na nakita ko yung mga nangyari. And po to pwedeng literal, pwedeng hindi literal. Pag sinabi ko pwedeng hindi literal, ito yung, pag sinabi po kasi meron dalawa yan. So, hindi po imposible na buksan talaga ng Lord ang spiritual eyes mo para makita mo yung mga nangyari sa mundo. And ako mismo marami akong testimony na mga kakilala talagang nag-open yung spiritual eyes nila at nakikita nila na yung mga tao gapos talaga ng kaaway. On the other hand, pag sinabi naman pong bukas ang spiritual eyes, ang ibig sabihin naman po nito is nauunawaan mo na kung ano talaga yung nangyari sa mundo, nakikita mo na grabe talaga ang pagkaalipin ng mundo sa kasalanan at kailangan talaga silang maabot. So, yun po ang ibig sabihin na nabuksan ng spiritual na mata. Pangalawa, moving from darkness into light. Ito naman po is, sabi dito, sin takes us through dark paths. Conversion makes us turn our backs on darkness and direct our steps unto a new way, the path of light. So, pag tayo po na born again, na panganak muli, from kadiliman, dadalhin tayo ng Lord sa liwanag. So, ito po yung liwanag na, siyempre katulad ko dati, magulo ang buhay talaga, sobrang dilim.
sobrang dilim ng buhay ko talaga dati. Yung tipong may ilaw, pero madilim naman ang buhay. So, yun po yung life ko dati. Pero nung nakilala ko ang Lord, talagang nabigyan ng liwanag. Nabigyan ng liwanag, talagang nakita ko na hindi lang pala liwanag sa mundo ang kailangan, kundi liwanag talaga ng Diyos. So, pag sinabi pong liwanag, nakita ko talaga yung sitwasyon ko, nakita ko talaga na magulo pala talaga ang buhay ko. So, yun po. So, yun po yung ano. So, bahala po kayo kung paano niya i-explain yan, yung darkness into light. So, ano pa? Conversion from Satan's dominion to God. Sin enslaved us, keeping us under Satan's dominion. When we are converted to Christ, we came under the government of God. So yan po, siyempre pag tayo na new birth, tayo po ay wala na sa government ng kaaway. Dahil po kasi sa kasalanan, nagkaroon si Satan ng karapatan para saktan tayo, pahirapan tayo, alipinin tayo, bakbakan tayo sa isip natin ng mga masasakit na salita. Pero dahil po sa new birth, nagkaroon po ng conversion. Nandoon na po yung from darkness, napunta na tayo sa government ng Diyos. Dati sa mundo, ngayon nandito ka na kay Lord. So, yun po yung isang blessing. Kasi sa presence ng Lord, iba. Iba. Nandoon yung encouragement, nandoon yung merong mag-motivate sa'yo, merong kausap sa'yo, merong talagang mag-push sa'yo na gawin yung pinapagawa ng Lord. Okay? So, letter D, pardon for sin. So, nandito po naman na kapag tayo is napanganak muli, nandun po yung pardon for sin. Ito yung tinatawag natin na pinatawad na po tayo sa lahat ng kasalanan natin. Sabi nga dito, faith believes that our sin deserve punishment, but Jesus carried them in His body on our behalf. So, yan po yun na kapag tayo po is napanganak muli, kapag tayo po is nabago ng Lord, na new birth, nandun po talaga yung pardon for sin, yung lahat ng kasalanan natin tinubos na po ng Panginoon. Yun po yung yung isa sa blessings pag inaccept mo si Kristo na panganak ka mali, na alam man yung mga magawa nating mali, madapa man tayo nandiyan ng Panginoon para tayo tulungan, ibangon, iligtas araw-araw. So yun po yun. And syempre letter E, inheritance with the saints. Ito po yung pamana kasama ang mga santo. Sabi nga dito, He who did not spare His own Son, but gave up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Roma 8:32. So ito po yung blessings na matatanggap natin kapag tinanggap natin si Lord, na kung hindi nga pinagkaingit ng Lord ng kanyang kaisa-isang anak, kayamanan niya pa kaya. Kaya yan po yung mga blessings na matatanggap natin pag tayo napanganak muli sa Espiritu, pag tayo po nakatanggap ng bagong kapanganakan or na-born again sa harapan ng Panginoon. Okay? Conclusion. No matter what his current moral state is, every person needs a new birth. We cannot change ourselves. The new birth is produced through the Word and the Holy Spirit. Only through the new birth can a person receive spiritual sight, moving from darkness into light and from sin to holiness. The new birth comes through faith. We should receive the revelation of the new man and the death of the old man. Okay? So, pag sinabi pong new birth, yan po ang ibig sabihin, no? Na ang conclusion na natin pwede sabihin na hindi natin kailangan ma-born again, anumang estado ng buhay mo, leader ka man, nagtuturo man tayo, kailangan tayo mapanganak muli. Kasi sabi nga sa Bible, John chapter 3 verse 3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya hindi natin pwede sabihin na tuturo tayo, ang kailangan mapanganak talaga tayo muli. So, yan po yung topic na new birth. So, okay, yan lang po. God bless and I hope you understand this. At I encourage you, patuloy mo itong aralin. At the more na may mga tinuturuan ka, the more ka pang mai-improve. And patuloy mong, the best thing is, every point, ilagay mo yung sarili mong testimony, karanasan patungkol sa point na ito. So, yun lang po. God bless. Ingat.